Dahil nandito po tayo at sa mga nasa tahanan po, blessed din po ang bawat isa dahil tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na marinig ang kanyang salita. Tayo po ngayon sa buwan ng Marso, pumasok po tayo sa panibagong tema. Ang theme po natin for this month is, can we flash this PowerPoint? Ayan. Revival, a call to absolute obedience. Absolute obedience. Gusto ko lamang pong basahin muli yung verse na binasa natin sa Tagalog. Uulitin lang po natin. Ito po kasi yung theme verse natin for this whole month. Dito po natin, ito po yung mga pag-aaralan natin sa buwan na ito, meron po tayong 3 topic. Patungkol po sa revival, a call to absolute obedience. Sabi po dito, maliit lang po, no? So, pakinggan nyo na lang po ako kung hindi nyo nakikita yung mga words sa PowerPoint. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita. Pag-usapan po natin ang obedience. Sabihin mo nga, obedience. Ayan. Marami dito naka-yellow na nakikita nyo po ba? Ang color po na pinag-usapan ay vivid yellow. Alam nyo po bang napakahirap sumunod sa vivid yellow? Talagang magsa-search ka pa, ano ba yung vivid yellow? Kaya kanina, hindi ko na po alam kung anong klaseng mga yellow. Particular, no? Kasi po sa pagsunod, particular din po ang pagsunod. Naniniwala po ba kayo doon? Halimbawa, si nanay, bumili ka nga ng dato puti. Binigyan ka ng 10 piso. May 10 piso pa po bang dato puti? Parang wala na po, no? Binigyan ka ng 10 piso, bili ka ng dato puti. Pagbalik mo, anong hawak mo? Silver Swan. Wow, alam ng mga ano yan, no? Sumunod ka ba? Sumunod ka rin naman kasi pinapabili ka eh. Pero, hindi lang sinunod na buo. Hindi absolute yung obedience. Ayan. Nagkaroon po ako ng research sa iba't ibang or level ng obedience. Inalam po natin, ang dami po palang levels ng obedience. Meron nga ako nabasa 10, 5, pero kinategorize ko lang po siya sa 3. Kapag binasa natin to, i-reflect natin yung mga sarili natin sa anong level na ba ako ng obedience o pagsunod. Una po, level 1, ayan, emotional obedience. From the word itself, emotional obedience or based on emotions. Pag sinabing emotional obedience, if God gives me what I want, then I'll give Him what He wants. Ang taray, no, ng pagsunod. Kapag binigay sa akin ng Diyos yung gusto ko, I'll give Him what He wants. Ito ay mga mga baby, sabihin natin na baby disciples pa. Maaring pwedeng nagsisimula pa lang. Dumating din naman po tayo sa punto na ganito. Hindi pa kasi natin masyadong naiintindihan. Kapag ang isang tao ay nandito sa level ng obedience na to, hindi pa niya masyadong naiintindihan yung nature ni God or yung type na relationship na gusto ng Lord. Pag sinabi na emotional obedience, parang yung mga disciple dito, this level relate to God as their servant. Parang sila yung may place of control. Mas ako yung masusunod. Oo, susunod ako kapag gusto ko. Yon. Pangalawa ay rational obedience. From the word itself, rational, reasonable, logical. I'll give God what He wants, believing in faith that at some point, I'll get what I need and want. Oo, ibibigay ko kung ano yung gusto ng Lord. Dahil naniniwala ko at some point, makukuha ko din yung gusto ko. Aba. Susunod dahil may ine-expect. Yung mga disciples naman o yung mga sumusunod sa Panginoon sa level na ito, medyo nag-move forward naman. Marami daw mga mature Christians live at this level. At akala ito yung highest level of obedience. Susunod ako, pero dahil
alam ko meron akong marireceive in return. They can take their needs and wants to God and believe in faith that God will provide. Alam po natin na pag sumunod tayo sa Lord, magbibigay naman po talaga siya. Ibibigay niya yung provisions niya, yung mga pangako niya sa atin. But, pwede din naman po sa larawan o sa feature na hindi po natin gusto. Dahil meron palang mas gusto si Lord. Halimbawa, susunod ako sa Lord. Kasi, para ibigay sa akin si sister. Very particular ka kay sister, no? Meron ka ng mga listahan or talagang tao talaga. Kaya lang hindi si sister yung binigay ni Lord. Ibang sister. Pero, yun pala, dahil siya pala yung kailangan mo. Amen. 'Di ba? Dahil siya pala yung makakabuti para sa'yo. Ayan. So, andyan ba tayo sa level 2? Sige Lord, I'll give you what I want, I'll obey. But at some point, I'll get what I want to. Pangatlo naman, ito na, unconditional obedience. Ito naman, I'll give God what He wants. Sino may gusto nito? Amen. I'll give God what He wants. Ito naman, at this level, disciples have surrendered their wants and their needs to God. Ito yung point ng buhay natin na tayo nagsusuko na sa Panginoon. Parang ini-internalize na nila yung Jeremiah 10:23. Sabi dito, I know, O Lord, that a man's life is not his own. It is not for a man to direct his steps. So ito yung time na ikaw ay nasa inferior position na sa relationship mo sa Panginoon at siya na yung nakakataas sa'yo. And this level of obedience is the level of obedience that we should all be seeking. Ito yung dapat dinidesire natin. Makwento ko lang po, 18 years ago, nung bago pa lang po akong Kristiyano, nakaupo po dyan. Tapos meron pong pastor dito na tinuro to about sa level of obedience. Meron pa nga siyang picture ng hagdan. Yung unang level, syempre ganda naman po talagang level, no? Sa umpisa, pangalawa, pangatlo, ganyan. Tapos, syempre po, dahil ako po ay baby Christian, bago pa lang sa pananampalataya, nandun pa ako sa number 1 sa emotional obedience. And nakita ko po talaga sa sarili ko, ay, ang babaw pa pala ng level ng obedience ko. Pero alam nyo, in-aspire ko po, pinag-pray ko, Lord, gusto ko naman pong umakyat sa pangalawang baitang. Sino sa inyo gusto yon? Gusto nyo rin yung umakyat, no? Kung meron sigurong level 4 pa, gusto nyo pang akyatin yon sa ating pagsunod sa Panginoon. So ito po yung pag-uusapan natin about this level of obedience, which is unconditional. At sino po yung perfect example natin? Sino? Si Jesus, di ba? Yun po yung binasa natin kanina. The perfect example is our Lord Jesus Christ. Siya po yung great teacher when it comes to submission. Naniniwala po ba tayo? When it comes to lowliness of heart, ang Panginoong Jesus. Alam po natin yung isa sa mga stories sa Bible when the Lord Jesus washed His disciples' feet. Pinakita niya po doon yung kanyang kababaang loob. Tayo pa kaya po ng mga sumusunod at gustong makilala. Sino po dito, sabihin mong nasa level 1, hindi ko napapataasin ng kamay, nasa level 1 ka pa lang. Nagbe-base ka pa sa emotions kung susunod ka, pero you know it in your heart at gusto mo talaga na sumunod sa Panginoon. Si Lord yung nakakakita po ng ating desire, ng ating puso. Gusto ba natin na umakyat sa level 2 at sa level 3? So let's talk about Christ, humility. Gaano ba kalalim o ano yung lalim ng pagsunod ni Jesus at ano ang naidulot nito sa ating lahat? Napakalalim po ng naidulot nito. Kukunin po natin ito sa Philippians 2 verse 8 mula din po sa binasa natin kanina. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. So dito dalawang salita po yung, nung inaaral ko po to, dalawang salita yung nag-speak sa akin. And I pray, ito po talaga yung unang step sa obedience. Alam ko meron po sa atin dito, o maaari may mga naririnig na kayo, na mga Christians tinatawag as missionaries, no? Talagang narinig nila yung boses ng Panginoon, revealed it through His audible voice, through the Word of God, or kinonfirm ng leader niya na maging misyonaryo sa isang lugar. Halimbawa sa Zimbabwe, sa Tanzania,
Ano pang bansa? Anong gusto nyong bansa? Halimbawa, kayo yung gusto nyong ipadala kayo ni Lord. Sa France? Social, no? Sa France. Meron pong mga ganong pagkakatawag, pero ang pag-uusapan po natin, umpisa muna sa'yo. Ano ba yung pagsunod na gusto ng Lord una sa lahat sa bawat isa sa atin? Bago natin ma-attain yung ganong klase ng pagsunod. So our topic, first topic sa tatlong installment topic natin for this month, our first topic is about I'll obey and surrender. Gusto nyo bang sumuko? Amen. Sino na dito sumuko? Sumuko sa magulang, nanay, ikaw na yung tama. Di ba yung nanay mo, pinapagalitan ka, bago ka umalis, maghugas ka muna ng pinggan. Matigas ka, ayaw mo pang sumunod. O sige, hindi kita bibigyan ng pang Starbucks. Ay, sumuko na. I rest my case. Hugas ka na, no? Naglinis ka na. Sabi po dito, our attitude should be like that of Jesus Christ, humble and obedient. Humble and obedient. Alam niyo po, hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay masunurin kung hindi po tayo mapagpakumbaba. Nagsisimula po sa humility, pagpapakumbaba. Kapag gusto po natin totohanang sumunod sa ating Panginoon. Sabi po dito, sige, flash po natin yung screen. He humbled himself and became obedient. Si Jesus ay nagpakumbaba nang siya ay maging masunurin. Jesus humbled himself when he became obedient. This was something that Jesus could only experience by coming down from the throne of heaven and becoming a man. Di ba po ang Panginoon ay nasa kalangitan, nasa kanyang trono. Ngunit siya po ay bumaba dito sa lupa. Ito ay isang bagay na mararanasan lamang ni Jesus sa pamamagitan ng pagbaba niya mula sa trono sa langit at pagiging isang tao. Kapag ang Diyos ay nakaupo sa trono sa kaluwalhatian ng langit, wala naman sino man siyang sinusunod. Kaya kailangan niyang bumaba ni Jesus na lisanin ang kaluwalhatian ng langit at matagpuan sa anyo bilang isang tao upang maging masunurin. Kung tayo, we find it hard to obey, sumunod, maging perfect example natin muna si Jesus Christ. Kung papaano siya naging masunurin. Pansinin po natin, no, meron siyang dalawang kalikasan or nature. Ano po yung una? Pagiging Diyos at tao. Dito po sa konteksto ng ating pong pinag-aaralan. Ang kanyang banal na kalikasan at kalikasan ng tao. Na nasa anyo ng Diyos na nakikibahagi sa banal na kalikasan bilang walang hanggan at bugtong na anak ng Diyos. Hindi siya nag-isip na maging kapantay ng Diyos at tumanggap ng banal na pagsamba mula sa mga tao. Ngunit, ang kanyang pagkatao, dito siya ay naging katulad nating lahat, maliban sa kasalanan. Tatandaan natin yun, ha? Si Jesus naging tao, naging katulad natin siya lahat, nasasaktan, napapagod, naranasan niya lahat, na-reject siya. Ano pa yung mga bagay na naranasan mo? Hindi lang siya na sin zone, no, kasi wala pang cellphone nung araw, no. Pero lahat ng uri ng sakit naranasan niya. Ngunit, hindi ang magkasala. Tatandaan natin yon. Siya ay Diyos at tao, pero nung tao si Jesus, hindi siya nagkasala. Sa gayon, kababa, sa kanyang sariling kalooban, siya ay yumuko. Alam nyo, imagine niyo yung ganong senaryo. Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, bumaba sa lupa at yumuko. Yumuko mula sa kaluwalhati ang taglay niya kasama ang Ama bago ang mundo. Ganon siya nagpakumbaba. Ganon siya nagpakumbaba. When he became a man, he emptied himself. Isinantabi niya ang mga simbolo ng kanyang kaluwalhatian. Isinantabi ng Panginoon na kahit siya ay Diyos, nagpapakita siya ng anyo ng tao, isang banal na persona sa lupa. Ngunit hindi niya inangkin ang dignidad at mga pribilehiyo na angkop sa pagiging Diyos. Ngunit inilagay niya ang kanyang sarili sa isang kondisyon ng pagsunod. The Bible says our attitude should be like that of Jesus. Maging katulad ng Panginoon. Gusto ko lang pong basahin, hindi ko na lang lagay ito sa PowerPoint, pero dito natin masasabi na siya ay naging mapagpakumbaba.
Naging mapagpakumbaba siya. Siya ay magpakumbaba dahil siya ay nagkaroon ng anyo ng isang tao at hindi ng isang maluwalhating nilalang tulad ng isang anghel. Siya ay mapagpakumbaba dahil siya ay isinilang sa isang hindi marangyang lugar kundi sa isang sabsaban. Siya ay mapagpakumbaba sa mahabang paghihintay hanggang sa siya ay inilunsad sa pampublikong ministeryo. 30 years po naghintay si Jesus Christ bago siya inilunsad, bago siya naging minister, bago siya humayo. Siya ay mapagpakumbaba sa mga kasama at alagad na kanyang pinili. Imagine yung mga pinili ni Jesus. Tax collector, di ba? Mga makakasalanang tao katulad ng bawat isa sa atin. Siya ay mapagpakumbaba sa madla ng kanyang inaapela at sa paraan ng kanyang pagtuturo. Even sa pagtuturo ng Panginoon, makikita mo pa rin yung humility. Siya ay mapagpakumbaba sa mga tuksong pinahintulutan at tiniis niya. Siya ay mapagpakumbaba sa kahinaan, gutom, uhaw at pagod na kanyang tiniis. Siya ay mapagpakumbaba sa kanyang lubos na pagsunod sa kanyang Ama sa langit. Siya ay mapagpakumbaba sa kanyang pagpapasakop sa banal na espiritu. Siya ay mapagpakumbaba sa pagpili at pagpapasakop sa kamatayan sa krus. What a Savior. What a Savior that we have. Siya ay naging mapagpakumbaba sa kahihiyan, panunuya at pangpublikong kahihiyan sa kanyang kabatayan. Gaano po kahirap magpakumbaba? Gaano po kahirap sa atin bilang tao? Kapag meron lang kumanti ng ego natin, parang nanggigigil ka na, no? Parang gusto mo nang, sa isip mo lang, sapakin ko 'to eh. O kaya parang na-offend ka lang ng isang tao, hindi mo na siya matanggal sa isip mo. Na hindi mo magawang tignan yung taong yon kasi nasaktan ka niya. Gaano sa atin kadali o kahirap magpakumbaba? Gusto natin pong sumunod sa Panginoon, tama po. Ang first requirement po ni Lord, humility. Magpakumbaba. Nakakaiyak po, alam nyo, nung binabasa at inaaral ko to, I can't help but really reflect on the Word of God muna sa sarili. Kasi kapag ikaw ay magtuturo, dapat sa'yo muna mangusap yung ituturo mo kasi hindi mo effective masasabi yon kung ikaw sa sarili mo, hindi mo ginawa o maaring wala kang pagbubulay-bulay na katotohanan. At sa totoo lang po, I felt parang talagang masasabi mong kung si Jesus yumuko, parang yuyuko ka eh. Kung titignan mo, ganito pala yung Diyos na pinaglilingkuran ko, mapagpakumbaba. Baka meron po ditong mga anak, pagalitan ka lang ng magulang mo, pinagsasalitaan mo na ng behind the back of your parents, batong nanay ko. He obeyed even when the obedience ended in death. Ito pa po isa sa remarkable na pagsunod ni Jesus. Yung pagsunod po niya, meron pong danger na kapalit. At yung danger, hindi lang yun basta mapagalitan siya, basta paluin siya. Ano po yung danger ng kapalit ng pagsunod ni Lord? Ano po yun? Kamatayan. Tama po ba? Ito po yung danger ng kapalit ng pagsunod ng Panginoon. Ang isang tao maaari kaagad at masayang sumunod kung walang partikular na panganib. Bawa, ikaw mag-worship lead this month, ang saya no? Yay! Masaya kang susunod sa leader mo. O halimbawa, sa office mo, pag ginawa mo to, naggawa ka ng extra mile sa trabaho mo, magkakaroon ka ng bonus. Ang saya sumunod, tama po ba? Kapag ang isang bagay ay ibinigay sa'yo tapos susunod ka dahil meron kang matatanggap na reward, ang saya-saya sumunod. Tama po. Pero, papaano kung ang pagsunod mo ay kabaliktaran yung kondisyon? At kay Jesus, ang kondisyon ng kanyang pagsunod ay kamatayan. The obedience of Jesus ended in death. Nauwi sa kamatayan. Hindi lang po basta-basta kamatayan, ngunit pinakapahirap, pinakapuno ng kahihiyan. Isang kamatayang inilaan ng mga Romano para sa mga alipin.
Ganito po yung uri ng kamatayan na sinapit ng Panginoon. In Romans 5:19, may mga verses po tayong pag-aaralan. Babasahin ko na lang sa Tagalog. I believe hindi ko nailagay. Yan, English po yung nailagay ko dyan. Mas gusto ko pong basahin sa Tagalog. Naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao. Marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod din ng isang tao. Diba? Through the disobedience of one man, many were made sinners. But because of the obedience of one person, who is our Lord Jesus Christ, many will be made righteous. 2 Corinthians 8 verse 9. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit na mayaman ay naging dukha, upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Hebrews 5 verse 8. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Wala pong pagsunod, totohanang pagsunod sa Panginoon ng walang pagtitiis o suffering. In fact, kaya nga po may mga kantang nagawa na, alam niyo po yung kanta na Gantimpala, sabi doon, marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Sino nakaranas po nun? Sige, maging totoo tayo sa sarili natin. Sino dito yung sumunod na tapos maraming naging hadlang? Tapos maraming kapaguran. Marami ding rejection. Bilang leader ka, kahit anong gawin mo, meron pa ding masasabi sa'yo yung mga kinakasakupan mo. Kahit anong effort mo, gawin mo. Bilang ikaw na sumusunod, marami pa ding pwedeng sabihin sa'yo yung leader mo, vice versa. Or hindi man, sa bahay, sumunod ka sa Panginoon, pero yung mga magulang mo, pinapersecute ka. Napakarami pong balakid sa pagsunod. In John 10:8, walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay, mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin ito muli. Ito'y utos, ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Yung pagsunod ni Jesus, voluntary. Voluntary ang pagsunod ng Panginoon. Ito ay kusa niya ibinigay. Kusa niyang ginawa. Kaya naman in Hebrews 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Let us fix our eyes on Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan at pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Yes, the obedience of Jesus ended in death. But, because He died, every one of us, lahat po tayo, lahat ang bawat isa sa atin, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sobrang lalim po ng ibig sabihin ng pagsunod at pagpapakumbaba ng ating Panginoon. So meron lang po akong 3 points, mabilis lang to. Tignan po natin yung example ng Panginoon na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. At ano naman yung gagawin natin? What do we do in order to be like Him in His humility and obedience? What do we do? Ano ba yung dapat natin gawin? Una, number 1, humble yourself with a contrite heart and spirit. Humble yourself with a contrite heart and spirit. In Psalm 51 verse 17, sabi po ni David, My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart, God would not despise. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay pagpapakumbaba at pusong mapagtapat. Ano bang ibig sabihin? Bakit natin kailangan ng contrite heart and spirit sa pagsunod? Bago pa man, mamaya may ministry fair tayo. Nakaka-excite kasi magbubukas ulit ang ating ministry. At tayo po ay nag-i-invite ng mga gustong mag-involve para po sa gawain ng Panginoon. Nakaka-excite maging part ng isang ministry, pero dito muna tayo, usapang puso. Usapang si Lord lang at ikaw yung nakakaalam. Contrite heart.
Having a contrite heart means recognizing our sinfulness and brokenness. It means being humble and teachable. Itong Psalm 51, kung saan nanggaling yung verse na binasa natin kanina, ito ay sinulat ni David after Nathan, yung kaibigan niya, na kinonfront siya dahil sa kanyang kasalanan. Ano yung kasalanan ni David? Adultery and instigated murder. Adultery, siya ay nag-commit ng pangangalunya with Bathsheba. Nabuntis si Bathsheba. And he had her husband killed to cover the tracks of his sin. Instigated, no? Talagang plinano niya na mamatay din yung asawa ni Bathsheba. Pero dahil wala naman pong kasalanan ang naitatago sa Panginoon, ito po yung katotohanan, mga kapatid eh. Pwede tayong makita na laging masaya, na okay, nandito sa church and all. Pero yung kasalanan natin, hindi yan natatago kay Lord. No sin is hidden from the Lord. Ito po yung ginawa ni David. Ano yung ginawa ni David? When he was confronted, ano yung naging response niya? Siya po ay nagpakumbaba. How do you respond when you have sinned? David was crushed in his spirit when confronted with his sin. Ito po yung response na gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pag sinabing crushed in spirit, nandun nagsisisi ka sa kasalanan mo, ina-acknowledge mo na makasalanan ka. At lahat po tayo makasalanan, Romans 3 verse 10. No one is righteous. Wala po ni isa sa atin ang nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Lahat po tayo ay makasalanan. Ito po yung puso na gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. This type of heart that is fully surrendered to God, He will never turn away. Pag lumapit ka sa Panginoon, na kino-confess mo yung sin mo at meron kang crushed in spirit, ang ganda nung pagkaka-describe eh. Nung si David ay nagsisisi sa kanyang kasalanan. Crushed in spirit, ibig sabihin nadudurog. Tagalogin mo yung word na crush, no? Nadudurog yung puso niya. Kasi alam niya sa sarili niya nagkasala siya sa Diyos. At gusto niyang magpakumbaba sa ating Panginoon. Bilang worship minister, pwede kang tumaas ng kamay, kumanta, and everything. Makita ng tao, anointed. Pero yung puso mo, si Lord lang yung nakakaalam. Meron ka bang tinatagong kasalanan sa iyong buhay? Sa iyong puso? At papaano mo gusto mag-repent? Papaano mo gustong ipalinis yung puso mo sa Panginoon? At alam nyo, no matter how much you prepared outwardly, kahit ako po, nagpe-prepare mga preacher dito, no matter how much we prepare yung salita ng Diyos, yung paggawa ng outline, kung hindi po tama yung puso natin sa harap ng Panginoon, basura po lahat ng mga bagay na to. If first and foremost, our hearts is not crushed, wala po tayong ganong klaseng remorse, wala po tayong nararamdaman na pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon sa atin pong pagkakasala, mawawalan po ng saysay ang pagsunod. Kaya ito po naunahin po natin. Contrite heart and a broken spirit that God will not despise. God doesn't just want outward transactions. God wants inward transformation. Hindi gusto ng Panginoon yung outward na mga nakikita niya sa atin. Gusto niya sa ating kaloob-looban. God wants inward transformation. Kung hindi po tayo careful sa pagsunod sa Panginoon, pwede pong maging transactional lang or parang may checklist lang yung pagsunod natin sa Panginoon. Pero, kapag wala po tayong real transformation, baliwala po yung mga boxes sa checklist na meron po tayo. Ito po yung hinahanap ng Diyos. The Lord desires true transformation which only comes when there is a change on the inside, within the heart or spirit of a man or a woman. Ito po yung hinahanap ng Diyos, church. Gusto ko sumunod kay Lord. Excited ako, gusto ko magpagamit, gawin yung mga bagay para sa Panginoon. Pero una sa lahat, do we have a contrite heart and spirit?
Handa po ba tayo lagi magpatama, magpabasag sa ating Panginoon? When you come with a heart that is crushed and broken over your sin and have a true desire for repentance, God will never despise that. Pag meron kang totohanan, pagpapakumbaba at repentance sa iyong kasalanan, hindi i-despise yun ng Lord. Hindi niya yun i-disregard. In fact, it's the other way around. Yun yung gustong-gusto ng Panginoon. Yun yung gustong-gusto ng Lord. Basag ang ating puso sa kanyang harapan. Don't bring your service, your gifts, your time, your talents, or your treasure unless you have brought your heart first. Pangalawa, malapit na po ito. No? Number 2, humble yourself with a renewed mind. In Romans 12 verse 2, sabi dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Wag daw tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Laban na lamang na baguhin ng Panginoon ng ating pag-iisip, hindi talaga po tayo makakalakad sa kalooban ng Diyos. Lagi po nating naririnig yun, I want to obey God's will, I want to be in the center of God's will. Pero liban na lamang, meron po tayong renewed mind. Liban na lamang baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip, hindi natin masusunod ang kalooban ng Diyos. Paano po ba yun? Renewing your mind means interpreting life through the lens of God's Word and the inspiration of the Holy Spirit, rather than through the lens of your experience, your woundedness, trauma, preferences, or the opinions of others. Ito daw po yun, kung gusto mo daw ng renewal of your mind, it means, ini-interpret mo, yung buhay mo, isinasalarawan mo, dinidikit mo ang iyong buhay through the lens of God's Word and the inspiration of the Holy Spirit. It's making a daily moment-by-moment choice to choose the mind of Christ which lives inside of us as new creations rather than operating from our soulish mind. Unless po ang isang Kristiyano, hindi niya nirenew yung mind niya, hindi niya binase ang kanyang buhay, hindi niya ginawang lente. Ito sa lamin, di ba, may lens po to. Pag wala po tong lens, hindi ako makakakita. Dahil malabo po yung mata ko. May kapatiran tayo dito, 500 po yata yung lens or meron pa akong kakilala, 700. Tanggalin yung salamin, hindi mo makikita. Ganon din po tayo. Pag hindi natin ginawang lente ang salita ng Diyos sa ating buhay, hindi po natin makikita ang kanyang kalooban. Tatandaan po natin yon, mga kapatid. Renewing your mind means aligning your mind with the truth of God's Word by learning to recognize the lies of the enemy. Alam niyo po ba, araw-araw, ang dami nating mga desisyon na ginagawa, ang daming pumapasok sa isip natin, at marami dun sa mga pumapasok sa isip natin, maaari ay deception at mga lies ng enemy. Maraming sinasabi ang kaaway sa'yo. Wala kang kwenta, wala ka ng papatunguhan, wala nang magandang future ang Panginoon sa buhay mo. Maraming lies and deceptions of enemy. Pero pag sinasabing if you are renewing your mind, you align your mind with the truth of God's Word by learning to recognize the lies of the enemy and replacing them with the truth of God. Ate, paano ko malalaman na yan ay lies of the enemy? Tignan mo sa salita ng Diyos, yun ba yung sinasabi ng Diyos sa'yo? Sabi ng Panginoon, you are fearfully and wonderfully made. Pero sabi mo, Lord, ang pangit ko. Pero sabi doon, ikaw ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Hindi na, bumawi naman dun si David. Nung sinabi niya yun na I am fearfully and wonderfully made, hindi naman kakilakilab. Tingnan mo yung katabi mo, kakilakilabot ba yan? Amen. At kamangha-mangha na nilikha ng Panginoon. The Bible says in 2 Corinthians 10:5, sabi po dito, we destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. Pag sinabing taking every thought captive, literally sinasabi nito to capture or to conquer that thought as you identify and compare it to God's Word. Lahat ng mga lies at mga deceptions, thank you, ng kaaway sa ating buhay
ang lagi nating pangsalo o ang lagi nating pang-reply. Ano yung pang-reply natin sa mga lies? Salita ng Diyos. Word of God. Kaya po, umpisa pa lang, no, bago ka mag Sol 1, Sol 2, Sol 3, dadaan ka muna sa Basic Bible Seminar. Doon po itinuturo yung authority of the Word of God. Pagbabasa ng Bible, pag-devotion, paulit-ulit, yun po yung mga topic kasi napakahalaga po nito. It is our obedience that sets us apart as authentic. Masasabi mo ba na ikaw ay authentic children of God? Child of God? Authentic ba tayo na child of God? If we obey. Yung atin daw pagsunod, it sets us apart. Pangatlo po, humble yourself with true and proper worship. Romans 12 verse 1. I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. This is your true and proper worship. Kung ang una, puso. Pangalawa, isip. Ano tong pangatlo? Katawan. Offer your bodies. Or in other words, yourself. Offer your life as a living sacrifice to the Lord. Alam nyo sa Tagalog, sabi ni Paul, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Bago pa man po tayo kumanta, kahit nasaan man tayo, hindi man po sa simbahan, bago pa tayo umawit ng praise and worship sa Lord, una muna yung buhay natin ay living sacrifice. Dalawa lang yan. Is it an acceptable living sacrifice or unacceptable, hindi acceptable? We die to ourselves in order to live for God. His supernatural love and forgiveness flow through us as we follow Him. Ito daw yung picture ng living sacrifice. Wow, praise God. Napakaraming, ang yaman ng JILU belt, napakaraming mic, no? Woo! Praise the Lord! Ayan. Pag sinabi daw tayo ay living sacrifice, tayo daw ay namamatay sa ating mga sarili upang tayo ay mabuhay para sa Panginoon. Nang sa gayon, yung pagmamahal at kapatawaran ng Diyos ay dumadaloy sa ating mga buhay, sa ating pagsunod sa Kanya. True and proper worship to the one true God is submitting ourselves daily as living sacrifice. Ibig sabihin, inuuna natin yung agenda ng Diyos sa ating buhay and picking up His goodwill in our lives. A living sacrifice means believing who God says we are and what He promised us. Ganito din pala pag sinabing you are a living sacrifice. You are believing what God says about you at ang Kanyang mga pangako. Ano bang sabi sa'yo ng Panginoon? You are chosen, you are called, you are loved. Ikaw ay mahalaga. May plano ako sa buhay mo. Masasabi din pala na ikaw ay namumuhay as a living sacrifice if you believe in your heart. Kung alam mo sa buhay mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi doon ka nagkakaroon ng confidence. Tama po ba? Kapag alam mo sa buhay mo, sa sarili mo, kung sino ka sa harap ng Panginoon, doon tayo nagkakaroon ng confidence. Halimbawa, inassign ka ni ate na mag-opening prayer. Nanginginig ka, no, kinakabahan ka. Pero alam mo na tinawag ka ng Panginoon to be a minister, pinaghandaan mo. Confident ka, I am called by God. Therefore, tatawid ka ng Lord, hindi lang i-anoint ka pa ng Panginoon kapag ikaw ay tinawag ng Diyos. But we have to be diligent about asking God to search our hearts for distractions and preoccupations that take away from our focus on Him and His agenda. Napakahalaga po. If you want to be a living sacrifice, kailangan makulit po tayo na i-ask ang Lord. Si David sa Psalm 139, sabi niya, Lord, search my heart and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Lord, saliksikin mo yung buhay ko, saliksikin mo yung puso ko. Kung gusto daw po natin maging living sacrifice,
sa harap ng Panginoon, maging makulit po tayo in seeking and searching the heart of the Lord at pagtatanong sa Kanya at paghihingi sa Kanya na, Lord, gamitin mo yung buhay ko, Panginoon. Kung merong pangit sa buhay ko, tulungan niyo po akong i-identify yon at ayusin ko yon para maging kaaya-aya po ako sa inyo. Sacrifice and consecration are important because of Jesus. Dahil siya yung unang nagbigay ng example. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin. He was consecrated to the will of the Father. He chose to give His life freely when He rose again, and death was defeated, and freedom from the consequences of death for sin was made possible. Ito daw yung ibig sabihin ng pagiging isang living sacrifice. To understand who Jesus is, kung sino ang Panginoon, what He sacrificed for us, kung anong ginawa niya para sa atin, and what that means for us now and unto eternity. Ano ba yung halaga ni Jesus? Ano ba yung ginawa niya para sa iyo at para sa akin? Gaano pa ba natin yung pinapahalagahan? Ganun lang po, simple lang. Gusto nating maging living sacrifice, gamitin tayo ng Panginoon. Gaano natin pinapahalagahan yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Do we take that in vain? Na pag dumating yung problema, pagsubok, ay Lord, quit na ako. Na pag dumating na yung temptation, tapos nag-give in ka, ayoko na Lord, makasalanan ako. Hindi ka na magre-repent. Hindi po ganun. Every day, we face many battles, we face many temptations, ang dami po nating hinaharap. Pero sa awat habag ng Panginoon, bawat araw po pwede po tayong lumapit sa Kanya. Pwede po tayong magpalinis sa Panginoon. Pwede po nating i-ask si Lord, baguhin mo ako Panginoon, gusto kong magpagamit sa'yo. Sabi ni Charles Spurgeon, holiness is persevering obedience. Yung kabanalan daw, it's a persevering obedience. And before we close, ito pong next point natin, next kong isi-share, i-ano pa po to, i-expound pa to ng mga ibang preachers natin. Pero gusto ko lang pong i-remind ang bawat isa sa atin na meron pong reward ang obedience. Mabilis lang po, ABC, para mabilis matandaan. Unang reward, assured success. Sabi ni Lord kay Joshua, sa Joshua 1 verse 8, if you keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Assured yung success. At alam nyo ba yung assurance ng success ng meron ang Panginoon sa atin? Hindi po yan nakabase sa bank account mo, sa titulo mo, sa trabaho, kung ano pa man. Yung success na binabanggit ay nakasaad sa Biblia. Ano ba yung success? Una sa lahat ay i-acknowledge si Jesus as our Lord and Savior at mamuhay tayo ng ayon sa kalooban niya. Paano kung ang kalooban sa'yo ng Diyos ay maging pastor? Baka meron po dito. Pero, Lord, gusto ko maging business tycoon pero tinawag ka ng Lord na maging pastor. Hindi po ibig sabihin na hindi mo na tinuloy yung pagbibusiness mo. Malay mo, someday, di ba? O gagamitin ka ng Lord sa kung ano man. Pero kung yun yung calling mo, yun yung success. Sa eskwelahan, simple lang, mga kabataan, no? Paano ba yung assured success? Di ikaw ay nagli-lead sa isang school, tapos sabi ng mga leaders mo, gawa tayo ng Bible Study Life Group. Pero ang hirap ng course ko, ate, engineering. Sobrang competitive sa school na to. Pero sumunod ka, merong assured success sa'yo si Lord. Yun yung nakaka-excite na hintayin. Letter B, blessings beyond measure. Hindi ko nababasahin yung Deuteronomy 28 verse 1 to 14. Assignment nyo po yun. Basahin nyo sa bahay. Yung blessings for obedience, napakarami. You will be blessed wherever you go. Your children will be blessed. God will protect you. He will grant you abundant prosperity. Everything you set your hand on will be successful. The Lord will help you stand out. Ang dami pong blessing ng pagsunod. Pero ito yung gusto kong i-highlight yung pangatlo. Ang saya ng success, ang saya ng blessings. Pero yung Christ-likeness and eternal joy with Him, ay wala na po sigurong kapantay na saya. Sabi ni Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ.
Sabi niya, whatever it is to my profit, I consider loss that I may gain Christ. Para sa kanya, ang pinaka-reward niya for his obedience is that he may know Christ and be intimate with Him because he want to be like Him. Christ-likeness. Alam niyo ba, isa sa mga rewards ng totohanang pagsunod sa Panginoon ay nagiging kawangis, kamukha tayo ng Panginoon sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Sobrang sarap na reward na maging katulad ng Panginoon. And eternal joy with Him. Mamaya po sa DT, no, may turo po ako, eschatology yung topic. Inaral ko po. Alam nyo, na-excite ako dun sa mga crowns. Ang dami po palang crowns na reward in heaven. At pag binasa ko po yung lahat ng crowns na yon, iisa lang po yung pinapatunguhan ng lahat ng yun eh. The word obedience. Lahat ng mga crown of victory, crown of righteousness, and so on and so forth. Kung isa-sum up ko yung mga crowns po na yon, meron tong isang word na paulit-ulit. If you obey until the end, if you do this until the end, you will receive this crown. As we conclude po, ano ba yung dapat maging primary motive natin sa ating pagsunod? Can we invite the worship team? The primary motive for our obedience must be to show God that we love Him. Ang dami po nating pinag-usapan. Marami pa tayong pag-uusapan in the next coming weeks about obedience. Pero ano po ba dapat yung maging primary na motivasyon po natin sa ating pagsunod sa Panginoon? Sa atin pong pagnanais na magkaroon ng isang contrite heart? Sa atin pong pagnanais na magkaroon ng renewed mind? Sa atin pong pagnanais na maging living sacrifice? Ano ba talaga yung dapat motivasyon na meron po tayo? Is to show the Lord that we love Him. Sabi ni Jesus in John 14:23-24, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own, they belong to the Father who sent me. Ang pagsusuko po o pagsunod, it is an act of surrender or pagsusuko. Ito ay kung ang isang Kristiyano ay nagsasabi na hindi po yung kalooban ko, Panginoon, pero yung kalooban mo yung masunod sa buhay ko. Hindi po madali ang pagsunod. At madalas sa madalas. Sabi nga sa Bible, di ba, yung narrow road. Yun yung dadaanan po natin eh. Yung masikip na daan. God will know us by our obedience. God will know us. Matthew 7:21, not everyone who calls to me, Lord, Lord. Nakakatakot po yung verse na yun. Pag inisip po natin, no? Not everyone who calls to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who does the will of my Father. Eh Lord, ano nga ba yung will mo? Yun po kanina yung tinuro sa atin ng Lord, paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos. Mapagpakumbabang puso, a renewed mind, and our lives as a living sacrifice, holy and acceptable to God. As we pray po this afternoon, I want you to take a moment na isipin, kamusta ba yung puso mo? Kamusta pa yung buhay mo? Kamusta ba yung pag-iisip mo, the way you think? And kamusta ba yung pagsunod sa Panginoon? Do you struggle to obey God? Nahihirapan ka bang sumunod? Nahihirapan ka bang gawin yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay? I want every one of us to go back to the cross. Because the cross is the perfect example of obedience.
when the God of all the heavens and the earth came down. Sabi sa kanta, He stepped down into darkness. He stepped down into darkness. Also, this song says, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above, humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Tatandaan po natin, una po tayong minahal ng Diyos. Yes, the motivation is love, but God loved us first. And His love for us, for you and me, is unconditional. Hindi niya tinitignan yung past mo. Hindi niya tinitignan yung kung anong present mo ngayon, kung anong meron ka. Pero kung ikaw handa kang magsuko sa Panginoon sa oras na ito, yun po yung hinihintay ng Panginoon. Can I invite everyone to stand? Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Let us be, hayaan po natin na yung puso natin, yumuko tayo sa kabanalan ng Diyos sa harapan niya. And let us once again acknowledge the perfect example of our Lord Jesus Christ. When He came for you and me, ang tanong, what is our response? What is our response? Hallelujah. Let's worship the Lord. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here we are, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Hallelujah. Humbly you came to the earth
Napakamahal po ng binayaran ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yung pagbaba niya lang po mula sa kalangitan bilang Diyos at bumaba sa lupang ito para harapin ang kamatayan na dapat ikaw at ako ang tumanggap. Napakabigat ng presyo na binayaran ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa oras pong ito, I want you to personally pray to the Lord. Ano yung kasalanan sa iyong puso o mga bagay na gusto mong isuko sa Panginoon? Right now, lahat ng mga kasalanan na naging dahilan at binayaran ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. I want you to pray to the Lord right now. Ask God for forgiveness. Ang panalangin ko po, magkaroon po tayo ng spirito na katulad ni David. Crushed in spirit. Basag ang puso sa harap ng Diyos. If there is pornography, ask for repentance. Lust in the flesh, ask for repentance. Any grudge or anything in your heart against other person, ask for repentance. Faithlessness, ask God for forgiveness. Kung mas malaki yung doubt mo kaysa sa faith mo, ask the Lord for forgiveness. Kung dumating sa time na hindi mo in-honor ang magulang mo, sinagot mo yung magulang mo, hindi ka naging mabuting anak, ask the Lord for forgiveness. Kung may pagkakataong sinasantabi mo ang kanyang salita at inuuna mo ang ibang bagay, ask the Lord for forgiveness. Alam niyo, church, pag dumating tayo sa time ng buhay natin na mas pinaprioritize na natin yung ibang bagay at hindi natin inuuna ang salita ng Diyos, nagkakasala po tayo. Dahil mas iniisip po natin, mas binibigyan nating halaga ang ibang bagay. At sinasabi natin, when we are not meditating, studying the Word of God, and applying it in our life, sinasabi natin na, hindi ko kailangan yan. Mas dapat unahin ko yung mga bagay na ito, higit pa dyan. We are sinning against the Lord. If we are not prioritizing prayer, it means we are relying on our flesh. Ask the Lord, maging sa generational sin na meron kayo sa inyong pamilya, ask the Lord if there is adultery, if there is spirit of adultery in your family. Ask the Lord for forgiveness. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, gusto naming sumunod, pero gusto rin namin munang maging malinis sa iyong harapan. Dahil wala pong makakaabot, Panginoon. No one can ascend your hill, O God, unless we have a clean hands and a pure heart. God, we ask for a pure heart. We ask for a broken heart, Lord. A broken and contrite spirit, God, that you will not despise. Lord, baliwala po yung mga gagawin namin kung hindi po kami mapagpakumbaba, Panginoon, if we don't have a heart that is pure, Lord Jesus. Hallelujah. Ask the Lord that He will renew your mind today. Kung meron po sa atin, mas na-magnify o na-highlight sa buhay mo yung worries, maaring inaalaw mo na yung mga lies and deceptions ng kaaway, higit pa sa salita ng Diyos. Ask the Lord for forgiveness. The Lord wanted to remind us today
that as we receive Him as our Lord and Savior, we are His sons and daughters. Therefore, we have an access to Him. We can come to Him. And we should live from victory. Ito po yung kalooban sa atin ng Diyos, maging victorious. If some of you here, you are suffering from any anxiety or mental issues, allow the Lord to heal you this very moment. Let God replace every lie of the enemy in your mind, in your heart with His word, His promises. Nothing is impossible for the Lord. God will continue to and wanted to use every one of us, but He needs inward transformation. I-allow po natin ang Panginoon sa oras na ito to move, to heal, and let us allow Him to touch our hearts right now. Hallelujah. Yes, Lord. Kumilos po kayo, Panginoon. Lord, kayo lamang po yung kayang magbago ng buhay ng bawat isa sa amin. Ayaw po naming patuloy na sumunod, Panginoon, nang hindi po malinis yung puso namin, nang hindi po tama yung aming pananaw sa buhay. Nang meron po kaming tinatago, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, I believe and I claim, Lord, that you are doing something in this place right now. Thank you, Lord, for speaking to us. Thank you, Holy Spirit, for touching us. Panginoon, kung meron po sa kalagitnaan namin ngayon na hindi pa po nakakakilala sa inyo, my brother, my sister, I want you to know that Jesus loves you so much. May magandang plano sa iyo ang Diyos. Buksan mo ang iyong puso and ask God for forgiveness. Invite Him into your heart. Invite Him into your life as your Lord and Savior. Sa bawat isa po sa atin, sinasabi po natin, Lord, gusto kitang sundan. Gusto ko magpasakop sa iyo. Let us ask the Holy Spirit, Banal na Espiritu, yes, Lord. Banal na Espiritu, kailangan ka namin higit sa sino man sa aming buhay, Panginoon. Banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Maging banal mong tahanan ang aming mga puso, ang aming mga buhay, O Diyos. Patuloy po namin sinusuko, Panginoon, ang aming mga buhay sa inyo, O Diyos. Ngayon at kailanman. Hallelujah.
Banal na Espiritu, maraming salamat po, Panginoon. Lord, we acknowledge, Father God, Lord, apart from you, we are nothing and we can do nothing, Lord. Panginoon, ina-acknowledge po namin, Panginoon, na kung wala ka sa aming buhay, kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon, hindi po namin kayang magbago. Kaya kami ay nagpapasalamat, Lord, because, Lord, we know that you are with us, that you are living inside of us, Lord God, and we declare that we will never be the same, God. We are victorious in Christ. We are, Lord God, your sons and daughters, Lord. Lord, hayaan mo ang buhay ng iyong mga anak ay maging ilaw at asin. Lord, kung nasaan man po kami, Panginoon, Lord, I declare your power over the lives, Lord God, of each and every one, Lord God, in this place na nakinig sa iyong salita, Panginoon. Inaangkin din po namin, Panginoon, ang lahat ng benepisyo, Panginoon, ng krus ng Kalbaryo. Patuloy niyo pong samahan, pagpalain ang buhay ng bawat isa. Lord, binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na pagsamba. Hallelujah! Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.